Kamusta mga tol? Pang-champion na nga ba itong Miami Heat ngayong season dahil kay Janice De Belen? Ang daming nabago sa lineup nila no? Bay, tirahin natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, eto ang roster ng Miami Heat ngayong season ha. Simulan muna natin sa starting point guard nila, si Yaya Davion Mitchell. 6-footer na bato-bato yung katawan, 202 pounds, 27 years old na at 5 years na sa NBA. Eto, lockdown defender to mga tol no? Kahit na 6-footer lang, medyo maliit Isa sa pinakamabilis sa lateral defense sa buong NBA ha. At magaling talaga to sa perimeter defense, malakas pa yung katawan. Naalala ko nga, nung rookie pa lang to mga tol, kitang-kita kagad, malakas talaga dumipensa no? Last season, ang average ito, 9.3 points, 2.7 rebounds, 6.5 assists, 1.5 turnovers, 1 steal, 49% sa field goals, 39.5% sa 3 points. Nice! Kita nyo yun mga tol ha? 6.5 na assists yung nagagawa niya, pero 1.5 turnovers per game lang yung nagagawa niya. Napakataas Assist turnover ratio niya 4.33, napakataas. At yan yung gusto ko dito mga tol 9.3 points per game nga lang yung nagagawa niya, pero 49% naman yung field goals, mataas. Considering 6-footer lang yan, medyo mahirap yan ha. Kahit sa 3 points, sa taas talaga 39.5% sa 3 points. Perfect talaga na complimentary point guard to para kay Janice De Belen. Hindi buwaya, magaling mamasa, maimi sa bola, maingat, shooter sa 3 points, at malakas tumipensa. Isipin nyo na lang mga tol, para tong si Holiday Double Pay na Milwaukee Bucks dati, diba? Na maganda yung nilaro kasama ni Janice De Belen. Tingin ko this season, magiging around the same pa rin, yung magiging average ito. Baka mabawasan na lang siguro ng konti sa assist kasi ball dominant si Janice De Belen At nasa last year na siya ng 2-year contract niya na worth $24 million. Tapos sa backup point guard naman, eto ang interesting mga tol kasi ang nagpo-point guard dati sa kanila na backup of the bench, si Jaime Gustosebel de Alajaques, diba? Pero wala na, may junior pa nga pala. Pero wala na, na-trade na siya So sino ngayon napapalit sa kanya? Ang tingin kong gagamitin nilang backup point guard ngayon mga tol, etong si Perry Larson. 6'5", 25 years old pa lang, pero shooting guard talaga to mga tol no? Pero tingin ko, gagawin na nila itong point guard. Last season, 70 games to naglaro ha, at mabad talaga to, 26 minutes per game ang nilalaro nito Ang average niya 11.4 points, 3.5 rebounds, 3.4 assists, 0.7 steals, 49.6% sa field goals at 32.3% sa 3 points. Tingin ko kasi dito kay Larson mga tol, para si Jaime Gustosebel de Alajaques din to At tingin ko, may junior pa nga pala. At tingin ko, posibleng maging breakout year niya ngayong season na to off the bench. Baka mag-average to siguro mga 15 points per game off the bench At baka maging candidate pa nga siya as 6 man of the year this season. Kasi tingin ko dito, siya ngayon yung magiging main scorer ng Miami Heat off the bench. Eto, masalaksak to, tsaka mahilig kumiscore sa loob to, diba? At mabilis pa to, tsaka matangkad pa. Kaya bagay na bagay talaga siya sa style ng Miami Heat, dribble drive offense. Ang tanong ko lang dito mga tol, makakaya din kaya niya mag point guard? Right now, nasa last year na siya, na 3-year contract niya, pero for sure, i-resign to ng Miami Heat. Tapos sa starting shooting guard naman, malamang eto si Tim Hardaway Jr. Eto nakakuha to ng Miami Heat sa free agency ha. 1 year, $6.5 million lang. 6'5", 34 years old na, medyo matanda na. Pero tingin ko, siya ang magiging starting shooting guard nila dahil sa 3-point shooting nito. Last season, babad pa nga to sa Nuggets, 80 games to naglaro at 26.6 minutes per game ha. At tapos ang average pa nga niya, 13.5 points, 2.6 rebounds, 1.4 assists, 44.7% sa field goals at 40.7% sa 3 points. Napakataas. Volume shooter pa sa 3 points to mga tol ha. 6.9 na 3-point attempts per game tinitira nito last season. Eto tingin ko, perfect nakasabay talaga to ni Janice De Belen kasi kapag tinignan mo shot niya nito mga tol, lalo na sa 3 points, tingnan mo, lahat talaga green, mataas Lalo na sa corners, maganda yung shooting niya ha. 43.3% sa right corner at 43.5% sa left corner. Okay, diba? Kung meron kasing dating Kate Middleton sa box na kasabay ni Janice De Belen, yun din mismo yung magiging role nito si Tim Hardaway Jr. sa Miami Heat. Walang iba kundi tumira na maraming outside shots habang nag-double team si Janice De Belen. Tingin ko this season siguro around 40% yung magiging tira niya sa 3 points at around 13 hanggang 15 points per game siguro. Okay, like mo nga ka, ano na? Ang tigas ng mukha mo, kanina ka pa nanonood, di ka pa rin nagla-like. Mag-like ka na! Tapos sa backup shooting guard naman, eto, malamang ang gamitin nila dito yung rookie nila na si Ryan Conwell. 6'4" na 22 years old pa lang, na 37 overall pick nitong nakaraang draft. 4 years kasi ito nag-college mga tol At nung last year, nag-average sa college, 18.8 points, 4.8 rebounds, 2.7 assists, 40.8% sa field goals, at 34.5% sa 3 points. Volume shooter to sa 3 points mga tol ha. Almost 10 3-point attempts per game tinitira nito. Kaya man baba yung field goal percentage niya. Pero shooter naman talaga to Nung second year niya sa
sa college, yung 3 points niya, 40.7%, mataas. Yung third year naman yung sa college, 41.2% naman, o diba? Yan ang reason kung bakit tingin ko, magagamit talaga to ng Miami Heat, kahit na second round pick pa to. Kasi scorer talaga to na shooter sa 3 points mga tol Marunong pa to sumalaksak at maganda pa yung katawan nito. Pwede sa katawanan talaga to Ang tingin ko talaga dito, parang Tim Hardaway Jr. din to na mas bata nga lang. So hindi ako magtataka kung bigla maging starter din to. Depende na lang kung maganda ba yung shooting ni Tim Hardaway Jr. o malas ba. Basta ang sure ko, silang dalawa lang yung magpapalit ng palagi shooting guard position para palagi may 3-pointer sa loob. Tapos sa starting small forward naman, syempre si Andrew E. 6'6 o 6'7 ata to 31 years old na at dating first overall pick no 2014 draft. 12 years na to sa NBA mga tol at dating nag-champion pa nga to sa Warriors Ngayon sabihin, last season 68 games siya nakapaglaro para sa Miami Heat. 30 minutes per game naman nilalaro niya. 15.4 points, 4.8 rebounds, 2.7 assists, 1.1 steal, 1 block, 47.5% sa field goals at 41.4% sa 3 points. Wow Yung 41.4% niya sa 3 points na yan na yung pinakamataas niya sa buong career niya. At almost 5 3-point attempts per game at tinitira niya, medyo marami At again, napaka-importante niyan ngayon mga tol kasi nasa Miami Heat na si Janice DeBelen na magnet ng depensa Maraming pagkakataon, ma-open talaga yung makakapi niya sa 3 points dahil sa mga kickouts niya, diba? Pero dahil nga sa style na ginagawa ng Miami Heat last season, dribble drive offense ginawa nila Tingin ko, magtutuloy-tuloy pa rin yung ganung style nila dahil dito kay Andrew E. na malakas din talaga sumalaksak. Pero ang maganda rin kasi talaga dito, athletic pa to at saka okay naman yung depensa nito Dati nga malakas talaga dumipensa to Tingin ko hindi na ganun kalakas dumipensa to ngayon pero okay pa rin naman. Ang maganda kasi kay Andrew E, switchable talaga to sa depensa Siguro mula 1 hanggang 4 kaya itong tapatan sa depensa Kaya for sure, mabababad pa rin to kasi tingin ko mag-switching lang palagi ang Miami sa depensa ngayong season. At kakapirma lang yan ng 2 taong kontrata niya, veteran extension worth $34 million. Tapos sa backup small forward naman, malamang si Simon Putek kayo. Last season 70 games to naglaro mga tol at nag-average pa nga siya 8.5 points, 3 rebounds, 1.4 assists, 41.2% lang sa field goals at 37.5% sa 3 points. Catch and shoot na player to mga tol, pero legit talaga 3-pointer talaga to Tumira pa nga to dati 42.6% sa 3 points nung nasa Pistons pa siya Kapag tinignan nyo, shot niya sa 3 points, ayan, napakataas 51.2% sa left corner at decent na 35.8% naman sa right corner. Yan yung mga binabanggit ko mga tol kasi for sure magiging tambay ito sa corners ngayong season So walang ibang gagawin ito sa Miami Heat kundi tumira ng 3 points. Mahina sa depensa to mga tol medyo mabagal kasi to Kaya malamang mga 17 minutes per game pa rin lalaroin niya ngayong season. Ipapasok lang siya kapag nagpapahinga si Andrew magpapalit na silang dalawa. At kung sakali may babaguhin ng Miami Heat ngayong season sa lineup nila, malamang makakasama to kasi hindi talaga to bagay sa depensa nila Kaya nga 1 year contract lang ibinigay nila dito for $2.6 million. Tapos eto na, sa starting power forward na tayo. Syempre walang iba kundi itong bagong-bago si Janice DeBelen. Ang numero 1 laman ng balita nung na-trade siya. 6'11", 31 years old at 13 years na sa NBA Eto, legit talaga, superstar margarine talaga to 2-time MVP, 1-time defensive player of the year, 1-time finals MVP, 9-time All-NBA at 5-time All-Defensive Team. O diba, napaka-legit Last season, 36 games na siya nakapaglaro dahil sa mga injuries. Nag-average siya 27.6 points, 9.8 rebounds, 5.4 assists, 0.9 steals, 0.7 blocks, 62.4% sa field goals, napakataas, at 33.3% sa 3 points. First time sa buong career ng Janice DeBelen na less than 60 games siya nakapaglaro sa isang season For sure mga tol, si Janice DeBelen yung magiging focal point ng opensa ng Miami Heat ngayong season. Walang duda dun Magiging point forward din siya dito sa Miami Heat, pero tingin ko magiging pagkakaiba kasi nga dribble drive offense kasi ang Miami Heat Posibleng mas maging maganda yung continuation ng opensa nila kapag nag-kick out si Janice DeBelen. Kasi sa Milwaukee Bucks, puro shooter lang yung kasama niya dun So mas maganda talaga yun para kay Janice DeBelen kasi hindi niya talaga kailangan buhatin solo-solo completely Miami Heat Marami siya maaasahan na kakampi dito sa Miami Heat. Tsaka legit na two-way player talaga to mga tol Perfect to sa switching defense na ginagawa ng Miami Heat. Yun lang talaga, hanggang ngayon mahina pa rin to sa 3 points pero hindi naman talaga niya kailangan tumira ng 3 points Sobrang bully ba naman ito sa loob? Ang lakas-lakas. 75.4% na shot distribution niya sa loob ang tira niya. Napakataas pa ng percentage niya. 73.4% pumapasok Kaya hindi talaga niya kailangan tumira ng 3 points. Tingin ko, this season mag-a-average to ulit ng double-double at malamang makakasama na naman siya sa MVP conversation. Second year na siya na 3-year contract niya na worth $175 million pero player option next year Pero expect nyo, bibigyan kagad to na extension ng Miami kasi dito naman talaga gusto mapunta ng Janice DeBelen, di ba?
Tapos sa backup power forward naman, etong si Nikola Jovic Soto. 23 years old, 6'10 at tangkad eh. At ang dating 27 overall pick sa draft. Last season, 47 games na ito naglaro mga tol ha. May recurring left ankle sprain kasi ito eh. At saka medyo inconsistent talaga siya lately eh, no? Kaya minsan di talaga siya ginagamit eh. Last season, ang average niya, 7.3 points, 3.3 rebounds, 2.2 assists, 36.6% lang sa field goals, at 26.9% lang sa 3 points. Mababa eh. In 17 minutes per game. Malaki ang binaba niyan mga tol kasi nung third season niya, 25 minutes per game siya naglalaro tapos 10.7 points per game siya eh. At 45.6% sa field goals at 37% sa 3 points. Oh, di ba bumaba talaga eh, no? Tingin ko dapat nga starter na to ng Miami kung hindi lang lumaylay ang laro nito eh. Kasi 6'10 to na parang guard ng laruan. Maganda yung potential eh. Kaya nga binigyan pa siya ng Miami na rookie contract extension na 4 years, $62.4 million. Mataas, di ba? Kaya tingin ko, gagamitin pa rin talaga siya ng Miami ngayong season. Sana lang maabot niya yung potential niya. Tingin ko dito dapat wag lang siya masyado umasa sa 3-point shooting niya eh. Kailangan mas sumalaksa pa siya ngayong season para tumaas-taas naman yung kumpiyansa niya. At pagkatapos nun, tsaka siya tumirang 3 points kapag may kumpiyansa na uli siya. Tapos sa starting center naman, syempre, si Bam Aquino Bayo, 6'9", 255 pounds at 29 years old na. At right now, busy sa impeachment. Last season, 73 games naglaro si Bam Aquino Bayo ha. At nag-average pa nga siya 20.1 points, 10 rebounds, 3.2 assists, 1.2 steals, 0.7 blocks, 44.2% sa field goals at 31.8% sa 3 points. At last year, naalala nyo ba, nakagawa pa nga to 83 points labas sa Wizards. Grabe yun eh. First quarter pa lang, 31 points kagad eh. At itong si Bam Aquino Bayo, legit na two-way player talaga to mga tol ha. At siya pa nga kadalas ang starting center ng Team USA sa nakaraang international competitions. Ito yung importanteng pyesa talaga ng Miami mga tol eh. Kasi kadalasan, ang kasamang sentro dati ni Giannis DeBelen, malaki nga pero mabagal naman. Pero ngayon na siya meron makakasamang sentro na legit na star marga rin din eh. At saka solid talaga to. Bihira to magka-injury, matibay eh. 4 seasons straight na more than 70 games na nilalaro niya sa isang season. I-expect ko this season baka bumaba ng konti yung average ito, lalo na sa rebounds kasi kakain na rebounds Giannis DeBelen eh. Pero kung meron mang sentro sa NBA na bagay talaga makasama ni Giannis DeBelen, eto na talaga yun. Si Bam Aquino Bayo na yun. Tapos sa backup center naman, etong si Bobby Patis na galing din ng Milwaukee Bucks, 6'9 at 31 years old na at 11 years na sa NBA ha. At kasama pa nag-champion dati ni GC Bele sa Milwaukee Bucks. Ang gandang pick-up ng Miami dito eh, no? Kasi solid talaga to, off the bench mga tol, shooter pa to eh. Last season nag-average to 30.7 points, 6.4 rebounds, 1.6 steals, 48.8% sa field goals at 45.6% sa 3 points sa box. O di ba maganda? 45.6% na 3-point shooting tapos sentro napakataas eh. At 4.4 na 3-point attempts per game yan mga tol, hindi yung chamba lang ha. Eto talaga napaka-importante na nakakuha to ng Miami mga tol kasi kadalasan talaga sa big man, di ba? Tatlo lang ang ginagamit sa rotation yan eh. Kumbaga, silang tatlo ni Bam Aquino Bayo at Giannis DeBelen, yung dalawa palagi sa kanila ay palaging nasa loob. Again, tingin ko, wala ka nang ibang makikita mas maganda pang backup na big man sa NBA kaysa dito kay Bobby Patis na maging backup ni Bam Aquino Bayo at Giannis DeBelen eh. Perfect talaga to sa tingin ko eh. Tapos meron pang ibang ginamit na player ang Miami Heat last season kagaya ni Drew Smith. 70 games naglaro yun ha. Pero tingin ko bababa yung minuto niya this season eh. At tapos nawala na si Bayani Agbayani, si Kasparal Jacosionis at si Jaime Augusto Sebel de Alaques. Ay may junior pa nga pala. At saka si Khalil Warehouse napunta lahat sa Milwaukee Bucks dahil kay trade kay Giannis DeBelen. Tapos yung starting shooting guard nila si Normal Towel wala na rin, nasa Bulls na. Free agent naman nila nakuha. Tapos tingin ko siguro kukuha pa ng isang shooter ang Miami Heat kaya nga nalilig sila kay James Baldog, tsaka kay Bradley Beal, diba? At tsaka kay DeMar DeRozan. Naku po, habang nakakuha ng Miami si DeMar DeRozan, for sure, legit na championship contender na talaga to mga to. O ano bang imagas, malay kayo, mga Bayani Agbayani.